Marami nang nakakuha ng kayamanan sa iba't ibang lugar sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Sila ang patunay na mayroong nakabaong kayamanan dito sa ating bansa. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones dito sa ating bansa, dito nila dinala yung lahat ng kayamanan na mga ninakaw nila sa iba't ibang bansa. Kaya't napakaraming mga treasure hunter na nagkalat dito sa buong Pilipinas na naghahanap o baka sakaling makakuha ng kayamanan ni Yamashita. Pero napakahirap hanapin at kunin ang mga nakabaong kayamanan dito sa ating bansa. Ikaw katiits, kapag nakakita ka ng ganito karaming kayamanan, ano kaya ang inyong gagawin? Alam nyo ba mga katiits na hindi lahat ng mga kayamanan na nakabaon ay mahirap kunin? Merong mga kayamanan na mababaw lang ang pagkabaon. Merong mga kayamanan na nasa itaas lang tinago mga katiits. At merong mga kayamanan na napakahirap kunin. Ito yung mga bunker deposit. Ito yung mga malalaking kayamanan na tinago ng mga Hapones. Marami ang naghahanap, nagpapagod at gumagastos ng limpak-limpak na pera para lang makakuha ng kayamanan ni Yamashita. Pero ang tanong mga katiits, nakakuha ba sila? Pero marami na ring naitala na mga nakakuha ng kayamanan nang hindi sinasadya, na sadyang binibigay panahon mga katiits. Sila ang mapapalad na mga tao na hindi man treasure hunter pero sila ay nakakita ng treasure. Kaya sa mga nagti-treasure hunter dyan na umaasa lang sa financer, ito ang masasabi ko, hindi madali ang pagti-treasure, hindi madali ang paghuhukay ng malalim para makuha ang nakabaong kayamanan. Ito ibabahagi ko sa inyo mga katiits, isang karanasan ng aking kasamang treasure hunter doon sa Mindanao. Mayroong dalawang financer na nagkasundo sa isang treasure site. Ang treasure na ito mga katiits ay hindi malalim na pagkabaon. Ito ay dinaganan ng napakalaking bato mga katiits, at ang nakabaon sa ilalim nito ay mayroong 3 treasure box na inupuan ng napakalaking bato. Hindi malalim yung pagkabaon ng treasure mga katiits. Ito lang ay sadyang dinaganan ng napakalaking bato. Kapag ikaw ay nagkamali sa paghuhukay nito, ay yung malaking bato ay magiging trap o yun na ang magiging katapusan ng buhay ng mga digger mga katiits. Kaya naghahanap sila ng expert na magbasag ng bato. Kaya isa yung kasamahan ko mga katiits ang nakuha nila na magbasag ng bato. Kaya itong kasamahan ko mga katiits ay matalino. Hindi siya umaasa sa one share. Nagpapasahod lang siya sa bawat araw na nagbabasag siya ng bato. At sabi ng aking kasamahan mga katiits, base sa kanyang na-experience doon sa treasure na kanilang ino-operate, yung napakalaking bato ay sadyang napakatigas. Gamit yung kanyang matitibay ng pambasag ng bato, ito ay hinati nila sa 4 na bahagi itong malaking bato mga katiits. At alam nyo ba mga katiits, base sa kanyang karanasan, yung 3 treasure box talaga ay bumubungad sa kanila pagkatapos nilang mabasag yung bato sa 4 na bahagi. Doon mismo sa gitna na inupuan ng napakalaking bato mga katiits ay merong butas, at doon mismo sa butas ay nandun yung 3 treasure box mga katiits. Alam niyo ba mga katiits kung ano ang sumusunod na mga pangyayari? Matapos nilang makita o makuha yung 3 treasure box, ay sabi ng aking kasamahan ay pinababa siya sa bundok, at naiwan na lang doon ay ang 2 financer at ang isang may-ari ng lupa mga katiits. Pagdating niya sa baba ay narinig niyang nagputukan sa itaas. Maya-maya bumaba yung may-ari ng lupa at ang yung isang financer mga katiits. At yung isang financer mga katiits ay naiwan doon sa itaas na wala ng buhay. So yan ang sinasabi ko mga katiits, hindi basta-basta ang pagtitreasure. Kaya paalala ko sa ating mga katiits dyan na wag kayong magtitiwala, lalo na sa mga tao na hindi niyo kilala. Kahit mayaman pa yan, kahit nasabihin niya siya ang mag-finance, hindi kayo magtitiwala mga katiits, dahil hindi natin alam kung ano ang takbo ng kanilang utak, ano ang mga plano nila. Pwedeng gagamitin lang tayo bilang mga digger nila, pagkatapos noon ay wala na, sa puwera na tayo mga katiits. Kaya ang masasabi ko lang sa ating mga katiits dyan, kung ikaw man ay nagtitreasure ngayon ng mag-isa or mayroon kang kasama or kasisimula mo pa lamang, ay wag kang hihinto, wag kang mawala ng pag-asa mga katiits, dahil ang kayamanan ay totoo at darating din ang tamang panahon na makukuha natin yung ating hinahanap mga katiits. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe my YouTube channel, and God bless sa ating lahat.